Hindi raw apektado ang investigasyon ng Ombudsman sa flood control scandal na mga pagbabago sa rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Gayunman, hindi muna sinabi ng Ombudsman kung may mga kakasuhan na sila ulit sa mga susunod na araw. May unang balita si Salima Refran. Nasa gitna ng strategic planning session ng kanyang opisina sa Baguio City, si Ombudsman Jesus Crispin Remulla nang lumabas ang balitang binago ng Senate Blue Ribbon Committee ang draft report nito sa investigasyon sa flood control scandal. Mula sa unang draft recommendation na kasuhan sina Senator Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at Chis Escudero, nire-rekomenda ngayong isailalim na lang sila muna sa preliminary investigation. Ang basa dito ng Ombudsman, It's politics. Ano na yan eh? What is acceptable to all or to most is the most important thing. dahil dating mambabatas, alam raw ni Remulla na may bigat ang personal na mga relasyon, lalo na sa mga magkakasama sa Kongreso. Kasi nga, nagkakapersonalan, siyempre may mga kaibigan niya sa loob na pipirma, wag lang nalagay yung pangalan. Gano'n yan. May negotiation yan. May compromise yan. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang tugon dito ni Blue Ribbon Committee Chair Senator Ping Lacson. Ayon kay Remulla, wala naman daw itong epekto sa gumugulong na nilang mga investigasyon sa 3 senador at sa iba pang nadadawit sa flood control controversy. At least, yung pagkapangalan sa kanila tsaka yung records intact. Ang mahalaga dyan, yung records ng Blue Ribbon Committee tsaka lahat ng testimonies niya. Yun ang mahalaga. Yung report niya kasi, anticlimactic yan eh. Kung ano alam natin, yun na yun eh. Para hindi raw mabasa ang kanilang mga hakbang, matipid sa pagbibigay ng impormasyon sa kanilang mga investigasyon si Ombudsman Remulla, pati na kung may kakasuhan sila sa Sandigan Bayan sa nalalapit na panahon. Kahit nagbitiw na si ACT-CIS Party List Representative Ed Vic Yap, tuloy pa rin daw ang investigasyon sa kanya at sa iniuugnay sa kanyang Silver Wolves construction. Nakausap na rin daw ni Remulla ang liderato ng Kamara at bibigyan na raw sila ng kopya ng mga hinihinging salin ng mga iniimbestigahang kongresista. Ang computer naman ng yumaong si DPWH Undersecretary Catalina Cabral, sinisilip na ng Ombudsman. Unfortunately, meron kami hindi makita sa mga files. So, what we did was to go to the cloud. Kasi yung cloud kasi, ang subscriber dyan, government pa rin eh. I cannot give any evidentiary value to it. Because number one, authenticating it is a problem already. We're very careful about it. Binigyang diin naman ni Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen ang kahalagahan ng tibay ng ebidensya at ang chain of custody nang makuha ang mga ito. Can you imagine the difficulty of a trial court judge or the Sandigan Bayan when the evidence presented before them are inadmissible in evidence? Yung mga nag-announce noong una, sikat sila. Pero at the end of the day, true accountability is if we are able to truly convict beyond reasonable doubt. Ang United Nations Office on Drugs and Crime o UNODC sinabing kailangang pagtibayin ng mga batas para masawata ang korupsyon. Marami kang kailangan i-prove. Number one, kailangan conspiracy or kailangan directly siya nag-participate as principal by inducement or by direct participation. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.